Mas malakas pa hong palakpak sa Panginoon. Praise God, praise God. Makaupo ho tayong lahat. A blessed morning to everyone at maging sa lahat po ng mga naabot ng ating YouTube channel. At ang ating paalala sa lahat ng ating mga kapatiran, please share the link at maging ang ating YouTube channel na sa gayon po ay mas maraming maabot ng salita po ng ating Panginoon. So, tanongin nyo yung nasa kanan, nasa kaliwa, baka hanggang ngayon hindi mo pa alam na may YouTube channel ang JIL Church Bulacan, Bulacan. Alam ho ba ng bawat isa? Nariyan na ho ba kayo? Pakisabi mo sa iyong katabi, sabihin mo sa akin, mag-focus ako. Yan. Baka paalalahanan ng sarili. Month of March, and at the same time ay tayo po ay itong week na ito ay pagdiriwang ng Lenten season ng majority ng Christian world. Tayo po bilang mga mananampalataya, hindi ibig sabihin na hindi tayo nakikiisa at hindi natin aalalahanin ang mga ginawa ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang hindi lang naman natin ginagawa ay ang ulitin at parang iparada sa kahihiyan ng Diyos dahil ang Diyos na mismo ang nagsabi na it is finished. So therefore, ang ibig lang sabihin, tapos na at tinapos na ng Diyos, pero para ho alalahanin ang lahat ng ginawa ng Panginoon, yun po ay nararapat lamang na kilos at tugon ng mga tunay na mananampalataya sa isang Diyos na umibig at nagmahal po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen? At dapat yun tinatawag na tunay na kahulugan ng Lenten season o ng panahon na kung saan ang ating Panginoon sa Kristo ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, nawa po hindi natin makalimutan ang kahulugan ng mensahe pong iyan. This morning po, still ang ating pong topic sa month of March. It is about revival, a call to absolute obedience. Revival, a call to absolute obedience. At ngayon po umagang ito, ang ating pinaka-specific topic, it is about the essence of obedience. Everybody say, the essence of obedience. Minsan pa po, the essence of obedience. Yung tinatawag na diwa, tunay na kahulugan, o yung tinatawag na panuntunan o batayan ng ating mga pagsunod sa atin hong Panginoon. Sa umaga pong ito, sundan niyo po ako sa aklat ng Malachi, chapter 1, verse 6, letter A and B. A son honors his father, and a slave his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. Let God bless the reading of His Word. Just bow your head, please, and close your eyes for a God, we thank you for this day, O Lord, for another privilege, O God, na kami lahat ay makasamba sa iyo. Dalangin namin sa pag-aaral namin ng iyong salita, patuloy mo po kami samahan. Holy Spirit, our great teacher and our great programmer, move in your own special way. Hawakan mo ang isip at ang puso po ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. This is our earnest prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Palakpakan mo natin, minsan pa po ang ating Panginoon. Praise God, praise God. A son honors his father and a slave his master. But if I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. Baka lang pwede ko maka-request sa ating man, bawasan lang ng konti yung sobrang masyadong maes. No? Napakaganda po ng paalala ng ating minor prophet Malachi o si Malakias in chapter 1 verse 6 letter A and B. Kasi po yung chapter 1 masyado mahaba. So, with due respect sa lahat ng Bible scholar, baka mapanood ako. Ako na ho ang nag-chap-chap nung A and B and C. Actually po, ay pag tinignan niyo po siya ay A, B, C. Pero dahil sa sobrang haba, mas maganda hong gawin nating apat ang pagkakahati. Kaya Malachi chapter 1, 6A and B.
A son honors his father, and a slave his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. Ang anak ay gumagalang sa kanyang magulang, ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ako ay tunay na ama, nasaan ang karangalan para sa akin? At kung ako naman ay tunay na Panginoon, nasaan naman ang paggalang na para sa akin? Ito ang sabi ng Diyos na makapangyarihan. Sa Old Testament po, bakit nga po ba tayo ay ini-encourage ng Lord to obey Him? Balikan lang po natin ang ilang basic lang po na truth. In Genesis chapter 2, verse 16 to 17, why does God wants us to obey Him? And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Pwede ho bang pakibasa natin yung last sentence? 1, 2, 3, go. For when you eat from it, you will certainly, misan pa po, 1, 2, 3, go. You will certainly die. Sa Garden of Eden, kung bakit napakahalaga ng tinatawag na pagsunod sa Diyos mismo nang galing na kapag sumuway ang una nating magulang si Eva at si Adan, definitely ay mamamatay ang ating mga unang magulang. Alam po natin sa basic teaching po ng ating tinatawag na Genesis 2:16 to 17, there are two kinds of death na tinanggap ng ating mga magulang nang sumuway sila sa ating Panginoon. First, the spiritual death, and second, the natural death or the physical death. In the Bible, ang kamatayan ay unang nag-occur sa pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel. Malungkot dahil ang unang pagtala ng pagpatay ay naganap pa mismo sa loob ng pamilya. How many of you ang nakapanood kanina sa napakaganda at napaka-anointed na teaching ni Reverend Pastor Alex Garcia? Pakitaas nga ang kamay. Praise the Lord. Palapakan natin ang Lord. Ni-encourage ko ang bawat isa, sayang, dapat ho nanonood tayo ng ating GIL Church Worldwide. Yung iba, ang thinking nila, kasi may pagsamba naman kami hindi ho masamang mas marami ho tayong marinig at matutunan. Amen? Kaya nga yung mga nasa extension services, hindi ibig sabihin bawal pumunta rito sa main services. Mas mainam na mas marami pa rin ho tayong marinig at matutunan sapagkat ito naman talaga ang puhunan po natin. Ang pundasyon po natin ay ang mismong salita ng ating Panginoon. Amen? Amen? Palapakan natin minsan pa ho ang ating Panginoon. The family is the first institution that was established by God in the Garden of Eden. So therefore, Satan, walang iba siyang main focus kundi talaga ang pamilya. Kaya napakaganda ho nung topic kanina dahil ang prayer garden po ay nagtakda sila ng araw na ito na Family Day. At tayo pong lahat naniniwalang ang Diyos ay concern sa pamilya ng bawat isa po sa atin. At ang Diyos sa ating unang mga magulang, sa unang pamilya, sa unang mag-asawa, ang paalala ng Diyos kay Eva at kay Adan, huwag kayong susuway o kakain ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ng Hardin ni Eden dahil pag ginawa niyo yon, kayo ay tiyak na mamamatay. Alam po natin kung paano pinalayas ng Diyos sa Garden of Eden ang una nating mga magulang because of their disobedience. So dahil sila naging obedient to the Lord, pinalayas sila sa Garden of Eden at mula noon, alam natin na nangyari po, pinabantayan na ng Diyos ang Garden of Eden at wala nang pwedeng makapasok, wala nang pwedeng makapagniig sa Diyos personally ng kagaya nung nasa Garden of Eden, physically, naririnig ng tao ang Diyos mismo ng ating mga unang magulang, unang naapektuhan ang relasyon ng tao sa Diyos. Kaya nga pag ang tao ay nagkakasala, ang unang affected ay ang ating personal relationship with God. And ang susunod na ron, ang kasunod na nun tiyak, ay yung tinatawag na ang ating physical body, the sickness and diseases that will most of the times ay nagre-resulta ng physical death, ng kamatayan. Kaya madalas natin itinuturo sa ating basic teaching that there are two kinds of death. Spiritual death, ang panghabang buhay na pagkawalay sa Diyos, at ang physical death o ang kamatayan ng ating physical na pangangatawan. Ano po? Yung habang buhay na pagkawalay sa Diyos, the spiritual death, yung po'y pwede pang remedyohan hanggang ikaw ay buhay pa.
Pero pag ikay patay na, hindi na po pwede. Kasi pag ikaw ay nasa langit, millions of years, trillions of years, in eternity, hindi ka na pwedeng hanguin doon. Pag ikaw ay nasa impyerno, millions of years, in eternity, hindi ka na po pwedeng makaalis doon. Dahil yun ay final judgment na. Hebrews 9:27, it is appointed unto all men to die once after this judgment. So, makikita natin, gusto ng Diyos na tayo sumunod sa Kanya upang maiwasan natin ang tinatawag na pagkawalay natin sa Panginoon. Kaya nga sa ating kapanahonan, malungkot mang isipin na ang daming gumagawa talaga ng pagsunod sa Diyos, nagiging superficial. Napakaganda ho ng paalala kanina ni Pastor Alex sa kanyang message. Mahirap yung superficial claimed na ikaw ay anak ng Diyos o followers ni Christ in paraphrase, and yet at the end of the day, hindi naman talaga totoong sumusunod sa Panginoon. Matthew 7:21-23. Not everyone who calls on me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of my Father in heaven, but only those who do it the will of my Father. Walang po pwedeng pumasok sa langit na nagpe-pretend na okay, pero ang totoo hindi naman okay. Kaya ang sabi ng verse 22-23, sa huling panahon, maraming lalapit kay Jesus, sasabihin nila, bakit sinaraduhan mo kami ng pintuan ng impyerno? Bakit kinlose mo? O bakit sinaraduhan mo kami ng pintuan ng langit? Bakit kinlose mo ang door of heaven? Kami naman ay nangaral ng salita ng Diyos, nagpalayas ng demonyo, nagpato ng kamay sa mga may sakit, ang mga may sakit naman ay gumaling, may signs and wonders and miracles naman. So therefore, signs and wonders and miracles ay hindi license para masabing you are approved before the eyes of God and before the eyes of eternity. Sapagkat sa huling panahon lalaganap ang paggawa ng maraming himala. May counterfeit anointing and may counterfeit miracles then in the last days. Maging mga anak ng demonyo ay pwedeng gumawa ng himala sa huling panahon. Ang problema lang sa himalang pwede nilang gawin ay fake. Meaning anytime may pwedeng bumalik. Anytime, kaya lang naman ginagawa ng demonyo, para lang lalo kang ma-hook at maniwalang totoo sila. Pero ang totoo naman ay hindi. Naalala natin yung patutukang ina ni Pastor Alex, yung isang satanistang miyembro na ang kine-curse nilang pilit ay yung mga anak ng Diyos. Pero pag prayerful, hindi nila masumpa ng husto. Dito sa lalawigan ng Bulacan, may dalawang babae. Pakitingnan niya sandali ang inyong katabi. Meron bang baguhan dito? May bago ba? Kasi nakita ho sa video na-i-video ng ating mga kapatid, nakita sa video, may mga churches tayo, hindi ko na babanggitin na may mga CCTV. May nakita, may dalawang babae, same. I think 3 churches na napasok nila, JIL, tuwing mag-altar call, una silang pumupunta sa unahan. Ang tanging trabaho nila, i-curse yung pastor. I-witchcraft, sumpain. Yun ang tanging trabaho nila. Pero dahil alerto yung mga Warriors Intercessors Network, medyo meron sila nakitang kakaiba, then yung ating SOS naging alerto. Kaya ang mga SOS hindi po pwede hindi alerto may nakita silang kakaiba, na monitor nila, nag-pray kaagad yung mga Warriors Intercessors Network kasi parang kakaiba yung nasa unahan. Na nagmi-minister yung pastor, sila naman nakatingin lang para may ginagawa, may binubulong. Hanggang sa nung hindi nila magawang i-curse dahil may nagpe-pray, ay umalis silang bigla. Sa mga churches natin, nakita sa CCTV, same faces ng dalawang babae yung nakita. Ang trabaho nila, puntahan na lahat ng GIL Church para i-curse ang pastor na nagtuturo. Pero, alam niyo greater is He who is in us than he that is in the world. Amen? Mas higit na makapangyarihan siya na nasa atin kaysa espiritu na nasa sanlibutan. Amen? Amen? Palapakan natin sandali ang Lord. Ang trabaho ng kaaway, ganun sirain tayo, ibagsak tayo. So, ang Diyos ayaw niya na tayo po ay mawalay sa Kanya at bumagsak tayo at tayo ay tuluyang mapahamak. Ayaw ng Diyos. Kaya gusto niya sumunod tayong lahat. Ayaw ng Diyos na maranasan natin ang walang hanggang kamatayan. O walang hanggang pagkawalay, ayaw ng Diyos na maranasan ng bawat isa po sa atin yon. Pangalawa, why does God wants us to obey Him? Sabi ng John 14:15, if ye love me, keep my commandments. Ano ang ibig sabihin? Dahil sa banal na kasulatan, kapag kakasinunod natin ang salita po ng Diyos, ang sabi ng Deuteronomy 28, beginning verse 1 up to verse 14, all these blessings will come, will follow, will come, and will rest upon you. Ang sabi ho ng verse 1, verse 2. Lahat ng pagpapala, ang sabi ho ng verse 5 and verse 6, ang basket mo pupunuin ng Diyos ng lahat ng biyaya.
Pag ikay lumabas ng iyong tahanan, sabi ng verse 8, pumasok at lumabas, God will bless you. Ang sabi ng verse 2, ikaw ay itatanyag ng Diyos at ang lahat ng biyaya at pagpapala ay susunod sa iyo, mananahan sa iyo, mananatili sa iyo. Ang sabi ng verse 11 and verse 12, bubuksan ng Diyos ang lahat ng durungawan sa langit at ibubuhos niya ang lahat ng pagpapala na kailangan ng bawat isa sa atin. Ang paalala ng verse 14, kapag ikaw ay hindi pumunta sa kanan, hindi pumunta sa kaliwa, bagkus ikaw ay nagpatuloy sa ating Panginoon, sinunod mo ang nais niya, tinupad mo ang kanyang kautusan, tiyak na ikaw ay magtatagumpay. You will no longer be a tail, but you will be the head. Ikaw ay hindi magiging buntot, ikaw ay magiging ulo na. Ibig sabihin, naroroon ka sa itaas. Ano mang pagsubok at problema, nakataas ang ulo mo, hindi ka lumulubog. Dahil sumunod ka sa salita ng ating Panginoon, matibay din ang pundasyon mo. Ang sabi ng Matthew chapter 7, beginning verse 24 up to verse 26, matibay ang pundasyon mo. Ang ginawa mong pundasyon ay yung salita ng Diyos, sinunod mo. Ang sabi roon, may dalawang tao nagtayo ng pundasyon sa ibabaw ng buhangin na ng isa, ang isa sa ibabaw ng batuhan. Yung nagtayo ng kanyang pundasyon sa ibabaw ng batuhan, dumating ang malalakas na unos ng bagyo, ng problema ng buhay, na natiling matatag sapagkat nakatayo sa ibabaw ng pundasyon ng bato na ang ibig sabihin ay nakinig at nagsagawa ng kanyang napakinggan. Pero yung taong hindi nagsagawa ng kanyang napakinggan, kagaya ng taong nagtayo ng kanyang pundasyon sa ibabaw ng buhanginan, same flood, same wind, same storms, bumagsak siya. Bakit? Kasi ang pundasyon niya ay ibabaw ng buhanginan. Ang ibig sabihin, nakinig, pero hindi nagsagawa ng salita ng ating Panginoon. Mamaya madadaanan natin. Ang sabi ng James chapter 1 verse 22, dapat tayo ay not only hearers, but doers of the word. Amen? Dahil ang sabi ng 1 John chapter 2, verse 17, those who do the will of God, those who follow the word of God, those who practice the word of God in paraphrase, will abide it forever and ever. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Kaya ang Diyos gustong-gusto niya sumunod po tayong lahat. Why does God wants us to obey Him? Sabi ng 1 John 5 verse 2, King James Version, by this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. Ito kasi ang batayan ng totoong pagmamahal sa Diyos. Pag sumunod tayo sa Diyos, ang batayan ay ang totoong pagmamahal. Ibig sabihin, pag sumusunod tayo, ano ang ibig sabihin? Mahal natin ang Panginoon. Ang sabi ng 1 John 5 verse 3, in fact, this is love for God, to keep His commands. And His commands are not, hindi ho pabigat, hindi ho mahirap, hindi yung ang dating sa atin, ang pagsunod ay parang lalo lang tayo nahihirapan sa buhay. No, amen. Hindi ho totoong pag ikay sumusunod sa Diyos, lalo ka magiging kawawa. Hindi ho totoo yun. Pag ikaw ay sumunod sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Dahil ang ekonomiya ng langit ay hindi pwede itumba sa ekonomiya ng mundo. Palakpakan natin sandali ang Lord. Mas malakas ho dyan kumpara sa Diyos ang inyong palakpak. Therefore, as these verses teach us, obedience reveals our love for Him. Ang totoo po, pag tayo sumusunod sa Diyos, ito yung nagtuturo ng ating totoong pag-ibig, nagpapatunay na mahal natin ang Panginoon. Amen? At kapag mahal po natin ang Diyos po ay nalulugod. Sapagat tatlo lang ang mananatili sa huling panahon. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. What is the reasons for absolute obedience? Ano ba ang reason? Bakit ba talaga tayo ay totohanang sumusunod sa Diyos? Hindi lang gusto ng Diyos na sumunod tayo. Ang tanong ay, bakit ba tayo ay sumusunod sa Diyos 100%? Ang sabi ho, number 1, inilagay lang ng Diyos ito sa aking puso, kaya gusto kong daanan as part of our introduction. Our hearts should be devoted to serving our loving Father and promoting His interest. Malachi chapter 1 verse 6 letter A, promoting God's interest. Why? Ano ang sabi kanina ng Malachi chapter 1 verse 6? Letter A son honors his father and a slave his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. Kapag tayo'y sumusunod sa Diyos, nagbibigay tayo ng tinatawag na, o nagpo-promote tayo ng tinatawag na interest of God. Hindi tayo sumusunod para lang maisulong ang sarili nating agenda. Hindi tayo nagpapakasipag para lang maisulong ang sarili nating mga kagustuhan at maparangalan tayo at mapalakpakan tayo at masabing napakasipag naman natin. Of course, okay lang ang appreciation. Pero hindi po yun ang mga dahilan.
Hindi rin yun ang reasons. So hindi tayo sumusunod dahil ang pinopromote natin ay ang ating mga personal interest. Sa ministry, hindi tayo nagpapakabuti, nagpapakasipag, hindi tayo nagpapakagaling na ang bawat detalye, pati awit ang pinapag-aralang mabuti, pati shifting pinapag-aralang mabuti, pati panalangin pinapag-aralang mabuti. Lahat ng ginagawa natin pinapag-aralang mabuti. Hindi natin pinagbubuti yon at sumusunod dahil ang pinupus natin o ang sinusulong natin ay sariling interest natin. No. We are promoting God's interest inside the ministry. Amen? Hindi sarili nating interest. Kaya naalala ko yung tuloy yung binanggit ng Philippians 2, verse 2 and verse 4, if I'm not mistaken, bago banggitin yung verse 5 and verse 6, that let your attitude be the same as of Christ. Anong sabi ron? Do not look into your own interest, but look to the interest of others. Ang iisipin mo, titingnan mo, hindi yung kapakanan mo. Ang iisipin mo, titingnan mo, yung kapakanan ng Diyos. Kapakanan ng iba. Kapag ang iniisip mo kapakanan ng iba, ang ibig lang sabi, you are promoting God's interest. Why? Dahil ang command ng Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. Iibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya mamaya magugulat ho tayo sa ilang mensahe ng Diyos na nais niya iwanan sa ating kalagitnaan eh. Dahil may mga uri ng sakripisyo na ang tanging makikinabang ay hindi ikaw, kundi ibang tao. Mamaya tingnan ho natin. Reasons for absolute obedience, promoting God's interest. Pangalawa, trusting that God's way will be best for us rather than our own or the world's way. Ginamit ko po ang isang article sa puntong ito. Kinuha ko po yung isang iniligay niyang nag-hit sa puso ko. Trusting that God's way will be best for us rather than our own or the world's way. Kaya tayo sumusunod, ibig sabihin, nagtitiwala tayo na masigit ang kaparaanan ng Panginoon. Amen? Sabi ng Diyos, Isaiah 55 verse 8 up to verse 11, if I'm not mistaken, my ways is higher than your ways, and my thoughts is higher than your thoughts. Mas higit na mataas, malawak, ang karunungan ng Diyos kumpara sa karunungan natin. Kung paano, ganong kalayo ang silangan sa kanluran, ganon din naman kalawak ang pangunawa ng Diyos at ang karunungan kung ang pag-uusapan po ay ang plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya tama ang sinabi ng Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So ang Diyos, ang great architect ng ating buhay. Hindi po tayo. Hindi tayo nagdidisenyo, hindi rin tayo ang umuukit o gumuguhit. Hindi ho tayo ang nagpipinta. Ang Diyos ang nagpipinta ng ating buhay. Amen? At kapag ang Diyos ang inalaw natin na sumulat ng ating kasaysayan sa isang papel na wala pang sulat dahil inalaw mo ang Diyos sa buhay mo, na ikaw naman, Panginoon, ang gumawa. Panginoon, naalala ko yung word ni Pastor Alex dapat dumarating tayo sa punto ng ating buhay na pwede natin sabihin sa Lord na, Lord, pagod na akong kumampay na mag-isa sa sarili ko. Samahan mo naman ako. Manguna ka naman. Ang Diyos, pag inanyayahan natin, He is a gentle God. Pag inanyayahan natin ng Diyos, tiyak papasok sa buhay po natin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God, praise God, praise God. What is the essence of obedience? Number one, the essence of obedience. Everybody say, read, joyful obedience. 1, 2, 3, go. Minsan pa po. Pinakamasarap pong pagsunod yung masaya ho tayong lahat. Balikan po natin ang basic teaching na ito. Hebrews 12 verse 2 ng New King James Version. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Napakaganda pong example na mismo ang ating Panginoong Kristo, natapos niya at tinapos niya ang krus ng Kalbaryo with joy in His heart. Napakaraming sufferings, ang daming pain, ang daming betrayal, that even His disciples ay iniwanan ho siya na mag-isa. Kaya nga ho, pagkakaho, meron doctrinal, doctrinal discussion or yung tinatawag na conflict kung dapat bang tumayo ang babae sa loob ng church at ang lalaki na lamang, lagi ho natin idinidepense.
Ang 12 alagad ng Panginoon nang hulihin siya ay tumakbong lahat. Ang natira lang sa krus ay ang kababaihan. Iyon ang katotohanan. Paano mo sasawayin niya yon na mangaral ng mabuting balita ang kababaihan? Sila mismo ang natira lang doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat nga ay natakot. Meron pang ang binanggit na isang alagad na dahil sa pagtakbo niya, hinahabol siya ng mga tao, nahablot ang kanyang kasuot, at tumakbo siya ng hubad. Nasulat sa aklat ng Ebanghelyo ni Marcos. So therefore, ang sabi ng mga Bible scholar, so ibig lang sabihin, possible nang tinutukoy niya ay siya mismo. Na dahil lang sa pagtakbo, nahubaran siya. Hindi bale sana kung gaya ng pagtakbo kay Joseph. Si Joseph nang tumakbo at nakuha ang kanyang damit ay pagtakbo magmula sa kasalanan, paglayo sa kasalanan. Eh yung pagtakbo ng alagad, pagtakbo para iwanan at i-betray si Jesus. Kaya madalas nating idinidepensa yan. The first preacher of the gospel, the first preacher of the resurrection is no other than the woman, Mary. Siya ho ang unang nakakita na si Jesus ay resurrected. Amen? Palapakan natin sandali ang Lord. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Despising, sa ibang translation, scorning, sabi ng New International Version. Yung kahihiyan, hindi niya inisip yun. Ang mahalaga kay Jesus, matupad niya at maganap niya yung kalooban ng Ama na sumasalangit, pero hindi basta pagsunod. Pagsunod na mayroong kagalakan. Okay? Kaya paborito natin ang awit na, Joy of my desire, all-consuming fire, Lord of glory, Rose of Sharon. Ano ko sunod? Hail and sweet. Natatandaan niyo yung awit na yan, para nakatingin lang ko kayo lagat sa akin. You are now my King, Comforter and Friend, wonderful, so beautiful. Tansya ko ang kabisado niyo chorus. Ano ang chorus? I worship you. Mga GIL ho ang kaharap ko. Nung araw ho, pag inaawit yan, alam mo natin kahit pagod. Kami ho nung araw, pag kinagalitan, Michael, bago ka umalis, urungan mo lahat. Kailangan mong gawin muna lahat ng trabahong bahay para walang masasabi sa'yo. Kabilit-bili na ng Father of Faith ko, Michael, huwag kang aalis ng bahay hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng gawaing bahay. Kaya ho ako, sanay ho ako maglaba, sanay ho ako mag-urong, sanay ho ako ng gawaing bahay. Kasi yun ang natutunan ko. Kumusta naman ang mga kabataan? Handyan pa ho ba kayo? Ay, wala ho ako naririnig. Handyan pa ho ba ang mga kabataan natin? Kumusta naman? Sanay na sanay sa gawaing bahay? Hindi kasi katwirang kasi magbabasa ako ng Bible, mamaya na lang ako mag-urong. Mag-urong ka muna bago magbasa ng Biblia. So, he endured the cross with joy. May pain? Yes. May suffering? Yes. Sabi ng John 15:11 ng New King James Version, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. What is the context? The context is about the vine and the branches. Na kung mananatili ka sa akin at ako'y mananatili sa iyo, hingin mo lahat ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa iyo. Walang sanga, sabi ng verse 4 and verse 5, na hiwalay sa puno ang mamumunga. Kailangan nananatili sa akin. At kung ako'y tunay na iniibig niyo't minamahal, sabi ng verse 8 and verse 9, gagawin niyo ang aking iniuutos. Gagawin niyo ang aking command. Kasi iniibig niyo ako, minamahal niyo ako Pagdating ho ng verse 11, ang sabi niya, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you and that your joy may be full. Gusto niyo bang manatili ang paglilingkod na may kagalakan? Dapat ho, manatili rin tayo sa Panginoon. Abide in Christ. Amen? Palapakan natin sandali ang Lord. Luke 10:21, the same. These things I have spoken to you that my joy may remain in you and that your joy may be full. Philippians 2:14-15. In that hour, Jesus rejoiced in the Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent, revealed to the babes, even so, Father, for so it seemed good in your sight. Actually po,
pasensya na ho kayo, medyo hindi ho nailagay yung verse mismo. Ito hong context na ito ho ay kinuha ko sa isang article na nabasa ho natin. Na bago ho gawin bago ho, kung titignan natin context, yung verse 14 and 15, ito ho kasi yung binanggit, it is about rejoicing ni Jesus sa Spirit. Pero hindi ho nailagay kasi beginning verse. Okay lang po. Nagpapasalamat siya sa Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and revealed them to babes. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. Kapag titingnan natin ang context, natapos na yung verse 6 up to verse 11. Yun yung hindi siya nagpilit na kapantay ng Diyos, sinubad ang pagka-Diyos. Pagdating ng verse 11, kaya sa binigyan ng Diyos na higit sa lahat ng pangalang makapangyarihan sa langit, sa lupa, and so on and so forth. Ibig sabihin, tapos na ang mensahe ni Pablo sa Philippians about the cross. And yet, pagdating ng verse 14 and verse 15, ang sabi pa rin po ni Paul sa kanyang panulat, in that hour, Jesus rejoiced in the Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth. So, ang gandang tingnan ng context. Pinag-uusapan ng krus ng Kalbaryo. But after that, ano ho ang makikitang attitude at karakter na meron si Jesus? Rejoicing in the Spirit of God. Tatanungin ko ho kayo ngayong umagang ito. Kapag ho ba tayo dadaan sa mahigpit na pagsubok, matinding pagsubok, o dumadaan at matapos dumaan, ano ho ang ating ginagawa? Paano natin isine-celebrate ang buhay? During, amidst, and after all the chaos ng buhay, turbulence ng buhay, o lahat ng problema ng buhay, paano natin ginagawa? Si Jesus, rejoice in the Spirit. Nagagalak pa rin. Tama ho yung Hebrews 12 verse 2 kanina. Tinapos niya ang krus ng Kalbaryo with joy. Na may kagalakan. Hindi ho madali po yun. It is a matter of choice in the first place. This means, kapag titingnan natin, tayo ho na mga tagasunod ng ating Panginoon, dapat alam ho natin kung paano ho tayo maglilingkod sa Panginoon. Because ang elemento ng isang pananampalataya ay ang pagsunod, obedience, ang love, ang pag-ibig, at ang joy. Elements po ng faith yan. But love is the center. Pag-ibig ang pinakasentro. It holds obedience and joy. Take note. Ang elemento ng pananampalataya, kasama ang obedience, love, and joy. Pero ang sentro daw ay ang pag-ibig. Pero, listen carefully, dapat naintindihan natin to, pero pag sumunod ka, it holds obedience and joy together. Yung love ang nag-hold sa pagsunod at sa kagalakan. Kaya pala, hindi pala talaga pwedeng paghiwa-hiwalayin po ang mga elementong iyan. Hindi pala pwedeng naglilingkod ka na malungkot ka na. Hindi rin pala po pwedeng sumusunod ka ng walang kagalakan. Lalo namang hindi po pwedeng masayang-masaya ka pero ayaw mo naman sumunod. Dapat pag may totoo kang joy sa iyong Christian life, dapat marunong kang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po? Pag hindi ho natin naintindihan ang logic na yan, mabibigo ho tayo na maglingkod at sumunod ng may kagalakan. Andyan pa ho ba tayo? Tingnan po natin ang isa sinulat ni John Piper. In Psalm 37 verse 4 ng ESV translation, ito po ang sinabi ng talata, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Napakarami ho nagtatalo kasi sa talatang ito kung ang ibig bang sabihin, lahat ba ay talagang ibibigay ng Diyos. Kasi and He will give you the desires of your heart. And yet, in Philippians 4:19, ang ibibigay ay all that you need. Hindi yung wants. Medyo kinlaro ni Pablo na ron. Ang ibibigay ay hindi yung lahat ng gusto mo kung hindi lahat ng kailangan mo. Pero tingnan natin ang Psalm 37 verse 4 ng ESV translation. Delight yourself in the Lord. Pag sa Diyos ka, hinanap mo ang kagalakan, sa Diyos mo hinanap ang kaligayahan, naging masaya ka sa Lord, He will give you the desires of your heart. He will give you the desires of your heart. Tingnan po natin yung isang panulat. So, now, when we are commanded, delight yourself in the Lord, we are standing on a very firm foundation of acceptance. God is on our side. He loves us, which means we are free. So, ibig sabihin, pag sa Diyos natin hinanap ang kaligayahan, ang kagalakan,
Ibig sabihin, nakatayo tayo na matibay sa isang pundasyong matibay at matatag, pundasyon ng pagtanggap. Ibig sabihin, ang full acceptance of God of who you are, tanggap na tanggap ka ng Diyos. Hindi kagaya ng taong namimili ng panuntunan kung paano tatanggap ng tao. Ang Diyos hindi po. Ibig sabihin, God is on our side. Kasi ang iyong sarili, sa Diyos mo hinanap ang lahat ng kaligayahan. And He loves us, which means we are free. Mahal tayo ng Diyos at tayo'y malayang-malaya sa ating buhay. We can lay all that aside and just look at His beauties and be utterly and deeply and profoundly happy in what we see because it is totally there for us. So, lahat ng kagandahan, lahat ng mga magagandang bagay patungkol sa Diyos, lalo ho natin talagang ma-appreciate kapag pinili ho natin ang Diyos. When we say delighting ourselves in the Lord fully, listen carefully, that conforms our hearts to Him, and therefore, the promise is going to be true. What is the promise? He will give all the desires of our hearts. But it is going to be true like this. Listen carefully. He will give you all the desires of your heart that enable you to enjoy to the full. He will give you all the desires of your heart which are rooted in and focused on Him. So listen, ang ibibigay ng Diyos sa atin ay yung mga bagay na higit pa natutulong at magpapaapoy pa ng pagbibigay natin na higit na atensyon at focus sa Diyos because we are delighting in the Lord. Hindi magbibigay ang Diyos ng isang bagay na ilalayo ka naman sa Diyos. Kaya nga sinabing, delighting yourself in the Lord. So meaning to say, when you choose God, pag pinili mo ang Diyos na sinunod mo sa buhay mo, inibig mo at minahal, hindi ka bibigyan ng Diyos sa isang bagay na ihiwalay ka sa Diyos na pinili mo sa buhay mo. Palakpakan ho natin sandali ang Panginoon. Yan ang maraming pagkakamali ng iba. Ang akala ho nila lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. May mga pagpapala pong pag ikaw ay inihiwalay na sa Panginoon, mag-isip ka kapatid, baka hindi na blessing yan. Because you are delighting in the Lord. Paanong gagawin ng Diyos na bigyan ka ng isang pagpapalang, ihiwalay ka pala ng pagpapalang iyon? Andyan pa ho ba tayo? Kung ang relasyon sa hindi mananampalataya maghihiwalay sa iyo sa Diyos, mukha kapatid, hindi pagpapala yan. Kasi ang totoong pagpapala, pinili mo ang Diyos. So therefore, ano ibibigay sa iyo ng Diyos? Iko-contradict ba ng Diyos ang kanyang salita? No, amen. Maganda hong tingnan ang katotohanan pong iyan. Joyful obedience, ang sarap sumunod pag may tunay na kagalakan. Amen? Palakpakan ho natin, minsan pa ho ang Panginoon. Masaya ho ba kayo naglilingkod sa Diyos? The essence of obedience, pangalawa po, faithful obedience. Everybody say, faithful obedience. Kabisado ho natin, Deuteronomy chapter 6, 4-9. Babasahin ko ho ng mabilis. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Hindi lang dahil sa puso. Hindi mo lang ilalagay sa puso mo, mga magulang, ang sabi ng Diyos. Bagkos, i-impress mo din yan sa mga anak mo. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as a symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. And on your gates. Isusulat mo. Ito pong Deuteronomy 6:4-9, lagi nating naririnig, ito po ay Shema. Yun ho ang pronunciation, medyo mabilis sa Hebrew word. Shema o Shema. From the Hebrew word, nang ibig sabihin, to hear. Na ang sinasabi ng Diyos, Israel, pakinggan mo, isa lang ang Diyos. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Isa lang ang Diyos ng Israel. Isa lang ang iibigin mo. Isa lang ang mamahalin mo. Isa lang ang paglilingkuran mo. Sa isa kang Diyos ka lang magtatapat. Andyan pa ho ba tayo? Sa isang Diyos ka lang magtatapat. At dapat ang salita ng Diyos na natutunan natin, dapat ini-impress natin, ini-impart natin maging sa ating mga anak. Kang inahoy, topic din ho ni Pastor Alex yan sa kanyang mensahe.
Dati ang tahanan ng mga anak ng Diyos, punong-puno ng mga talata ng Biblia. Kumusta po ngayon ang tahanan daw po natin? Punong-puno pa rin ho ba ng talata ng Biblia? Kaya ho, nag-iisip po ako dahil may isang pastor na nagkwento sa akin na meron silang isang programa. And si Pastor Alex din ho yun. Nagkaroon sila ng isang programa na Time for the Family. So sabi niya, I asked the secretary na i-appoint ako sa mga pamilya at bibisita ako sa tahanan. Kapag ho ba ginawa ho dito yon, kayo ho ba papayag na bisitahin ng pastor ang inyong tahanan? Parang ilan lang ho ang nag-amen. Ano ho ba ang meron sa loob ng inyong tahanan at ayaw niyo ho akong papasukin? Papayag ho ba kayo kapag kakabibisitahin po namin ang inyong tahanan? Dumagdag ng kaunti. Ang iba'y nagdududa pa rin. Yung iba nga ho, ayaw i-add si pastor sa Facebook eh. Ayaw i-friend. At yung iba'y palihim pang ina-unfollow. Pakisabi sa katabi mo, huwag ganon. Bad yun. Ha? Bad yun. Tayo ho, kaya nga ho tayo present sa lahat ng GC, ng GIL Bulacan-Bulacan. Gusto ho nating naririnig dit nakikita lahat ng pinag-uusapan. Hindi naman tayo nakikialam. Mainam lang ho na alam natin kung nasan tayo. Excuse me po, tayo po ay nasa loob ng kingdom of the living God. Amen? Dapat kung merong makikita sa loob ng tahanan natin ay mga salita ng Diyos. Amen? Pakitanong nyo nga ho katabi nyo, meron bang Bible verse sa loob ng bahay? Tingnan ho natin kung sino unang magpapabisita. Ang sekretary ho natin ay si Chris Joy. Open ang appointment ni Pastor Michael. Why? Napakahalaga po nun. Dapat maintindihan at matutunan po natin na ang nakikita dapat sa loob ng tahanan, hindi ho ba kinukwento ni Ate Dory nung siya nabubuhay lagi, na papanik at aakyat ang kanilang mga anak, ang nakikita Efesos 6, 1 hanggang 3. Di ba? Yung ibang mga bata ayaw ng Efesos 6, 1 hanggang 3. Kasi pagpapasakop sa magulang yun, honor thy father and thy mother, for this is right. Children, honor your father and mother, for this is right. Yun ang tama eh. Sabihan nyo nga po yung mga kabataang katabi nyo, yun ang tama. Pag hindi, alam mo na. Huwag nyo naman nung babaguhin yung tama. Yun ang tama. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses, on your gates. Sabi ng Psalm 1, verse 1 and verse 2 ng NIV translation, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord and who meditates on His law day and night. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa daan ng masama o tumatayo sa kumpulan ng mga makasalanan, ang sabi po riyan, o sa mga manunungayaw. Bagkos ang kanyang kaligayahan, ang kanyang tinatawag na kagalakan ay ang bulayin ang salita ng Diyos sa gabi at sa araw. Sa New Living Translation, ganito po ang binanggit. Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked. Pwede, wala ho sa slide eh. Pwede ho ba pakisabi natin, oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers. But they delight in the Lord of the law, meditating on it day and night. Yung iba, gusto pang kasama yung tinutungayo ang Diyos. Hindi naman ako naapektuhan, Pastor. Ang tanong, nakaka-impluensya ka ba? Sabi ng iba, hindi ako naapektuhan. Ala namang pinagkaiba yung naapektuhan sa hindi ka nakaka-impluensya. Dapat malakas ang loob mong ibahagi sa kanila ang katotohanan at ang salita ng Diyos. Hindi ka takot. Andyan pa ho ba tayo? Mapalad yung mga taong ito ang pinipili. Faithful sa Lord. Na hindi ang pinipili makasalanang kasama. Sabi ni David at ano ang sabi niya? Better
better is one day, before in the courts of the Lord than 1,000 days in the tent of the wicked. Mas mainam kahit isang araw lamang sa tahanan ng Diyos kaysa naman 1,000 taon sa tahanan ng mga masasama. Saan ho ba kayo nag-i-enjoy? Sa tahanan ng mga taong masasama? Faithful obedience, napakahalaga. Na tayo ho ay nasa mundong ito na punong-puno po ng kasalanan at punong-puno po ng napakaraming tatawag ng pansin sa atin. Ihiwalay ka talaga eh. Tatanggalin niya pati panahon mo sa pagdilingkod at pagsamba sa Diyos eh. Sabi ng James 1:22-25, please listen carefully. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Hindi ka lang nakikinig sa pagdadayain mo lang ang iyong sarili. Do what it says. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. Ang tao daw na nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi isinasagawa ay kagaya ng taong tumingin sa salamin. Tiningnan ng kanyang mukha. And after looking at himself, matapos tingnan ng kanyang sarili sa salamin, goes away and immediately forgets what he looks like. Nakalimutan na kung ano itsura niya. Samantalang nung nakikinig ng salita ng Diyos at nagbabasa ng Biblia, alam niya kung ano tunay niyang kalalagayan, ano standing niya sa Lord. Pero nung tumalikod na siya, nakalimutan na niya. Hindi na niya maalala. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Sino pagpapalain ng Diyos? Yung mga tao na talagang totoong intently tumitingin into the perfect law that gives freedom, referring to the Word of God, referring to the Bible, and continues in it, nagpapatuloy sa salita ng Diyos. Sabi ng John chapter 8, verse 31-32, if you continue in my word, indeed you are my disciples, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. And continues in it, nagpapatuloy sa salita ng Diyos, not forgetting what they have heard, but doing it. Hindi kinakalimutan yung napakinggan bagkus ay isinasagawa. They will be blessed in what they do. Pagpapalain ang mga taong iyon sa lahat ng kanilang gagawin. Tama po yung binanggit ng Psalm chapter 1 verse 1 and verse 2 kanina. But his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditates it day and night, night and day. Tama ho ito that they will be blessed in what they do. Dahil ang sabi ng Psalm 1 verse 3, and he, referring doon sa verse 2, yung nakikinig ng salita ng Diyos, minemeditate ito araw at gabi at isinasagawa. Ang sabi ng verse 3, and he shall like a tree planted by the rivers of waters, whose leaf does not wither, and whatsoever he does shall prosper. Lahat ng kanyang gagawin, magtatagumpay. Why? Doing the Word of God, applying the Word of God. Sabi ho ng isang professor namin sa Bible School, the central reason for God's revelation, referring to the Word of God, is application, not information, but transformation and application. Iyon ang tanging dahilan ba't ibinigay ng Diyos ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay nagtutuwid, ang salita ng Diyos ay nag-aakay sa matuwid na pamumuhay, nagtatama sa mga mali at likong gawain, itinatama pati maling kaisipan. Yun ang trabaho ng salita ng Diyos. At kapag ginawa po natin, naging faithful tayo sa Lord, doing what is right, standing for what is right, no matter what happened sa paligid mo, kahit ano ang mangyari, wala kang kinatatakutan, kahit involved ang personal at personal interest mo, kahit ano ang mangyari at mawala sa'yo, it's okay. Ang mahalaga, faithful ka na sumusunod sa Diyos. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Sabi na Ephesians 6 verse 1, please listen sa lahat ng mga anak. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Faithful obedience. Kahit ang mga anak sa magulang, mahalaga po ang pagsunod. Ang anak na hindi marunong sumunod sa magulang, tiyak, in Jesus' name, wag naman sana mapahamak. Kaya yung Proverbs 4, ano yun may dalawang mensahe yun Bilang tayo ay anak ng Diyos Ama, at si Solomon ang sumulat ng Proverbs na matalino, yun ay tumutukoy din sa relasyon ng anak sa magulang
My son, give attention to my words. Ang nagsasalita ay isang magulang. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. For they are life to those who find them, and health to all their flesh. Kapag ang isang tao hindi marunong sumunod sa kanyang magulang o ang anak hindi marunong sumunod sa payo ng kanyang magulang, nagkakamali ho tayo. Madalas sabihin ng magulang, anak, papunta ka pa lang, ako ay pauwi na. Sagot ng anak na pilosopo, hindi ho tayo nagkasalubong, nanay. Mukhang iba dinaanan nyo. Hindi naman ibig sabihin na bigo ang magulang ay mabibigo ang anak. Totoo naman po yun. Hindi naman ibig sabihin bumagsak ang magulang ay babagsak ang anak. Hindi rin ho ako naniniwala doon. Sapagkat individual ang accountability. But, listen carefully. Lahat ng nangyari sa nakaraan ay instruction natin sa pangkasalukuyan. 2 Corinthians chapter 10. Whether we like it or not. Instruction sa kasalukuyan. Ibig sabihin, kaya nasulat, naganap at nangyari, at mga payo ng mga nauna sa atin, gamitin po natin sandata yun para hindi tayo maloko ng kaaway. Amen? Hindi na kailangan mabagok pa ulo mo para ikaw ay tumino, sorry for the word, o mamulat sa katotohanan. Pwede namang konting tapik lang, okay ka na. Ba't naman hintayin po mabagok ang ulo mo? Masakit po yun, ha? Makakala nyo. Subukan nyo, yung tug nyo ulo nyo sa pader, masakit po yun. Huwag nyo kung gagawin, hindi ko sinasabing gawin nyo. Masakit po yan. Obedience is not to be equated with drudgery. It's all about joy. Everybody say, it's all about joy. So, ang pagsunod hindi ho parang pagpapahirap. O, napaka-hard to obey kasi sabi ng iba. Pero hindi ganun Ang pagsunod ay hindi po yung parang pinapahirapan tayo, o kaya naman hindi ho madaling sumunod kasi, Pastor, ganito. Hindi ho It's all about joy. Hindi mo ginagawa for the sake of responsibility. Hindi mo ginagawa for the sake of accountability. You are doing kasi alam mo, ginagawa mo sa Lord at masaya kang ginagawa yon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, masaya ako. Ano ngayon sa'yo? Joke lang po. Pangatlo po, the essence of obedience, humble obedience. Everybody say, humble obedience. Ano ho ang sabi ng Philippians 2:5-8? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Madalas po natin marinig, at part ito na message ng nakaraan, madalas natin marinig ang tinatawag na humility, the humility of our Lord Jesus Christ. The key doon sa tinatawag na absolute obedience. Philippians 2:5-8. Tingnan niyo po, ang verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself. Everybody say, he humbled himself. And became obedient to the point of death, even the death of the cross. Si Jennifer Wadel ay may isinulat po na isang article. At ito po ang sinabi po niya. Jesus humbled himself many times and in many ways. During his life on earth, at the age of 12, pinakita doon ng Panginoon Jesus kung paano siya nagpakumbaba. At the age of 12, he humbly obeyed his parents by leaving the temple and his father's business to return home with them. Luke 2:41-52. Natatandaan niyo po yan na wala si Jesus? Pero umuwi pa rin siya bagamat sinabi niya ang kanyang tahanan ay ang tahanan ng Ama. Umuwi pa rin siya. Ang sabi ng maraming Bible scholar ay naging katuwang ni Joseph as a carpenter. Magaling. May pinag-aralan din. In fact, if you will read Luke 2, verse 52, Jesus grew up. Lumaki si Jesus ng ano po? With favor. Not only with favor of God, but with favor of men. Lumaki siya ng may pabor ng Diyos at may pabor ng tao. Sino ang binibigyan ng pabor ng tao sa kapaligiran? Kapag yung kapitbahay mo nakita kang mabuting anak, nabe-bless ang mga tao sa paligid mo. Andyan pa ho ba tayo? Have you read that story? Yung mag-ama na pumasok sa isang resto, at pagkatapos dahil sobrang edad na nung matanda, ay bigla na lang hong sa pagkain niya tumilansik ang pagkain sa muka at sa damit. So nagtawanan ho yung iba, yung
aura ng ibang mukha nung nasa loob ng restaurant na mamahalin, ay iba ho ang ipinakitang aura ng mukha. So, kalmado pa rin ng anak, ipinakita pa rin, nagtuloy sila ng pagkain, after nila kumain, dinala yung kanyang tatay doon sa CR, at doon niya inayos, sinugasan ng mukha pati ang damit. Paglabas nila, nagulat sila sa loob ng restaurant dahil lahat ay tahimik. Walang kumikibo. Gulat siya. Why? Bilang may old man na lumapit doon sa anak na lalaki. At ang sabi niya, you know, you have left something here. No, sabi niya. Wala ho kami naiwanan. No. Sabi ng old man, may iniwanan ka dito. Tinuruan mo kami kung paano totoong gumalang. Tinuruan mo kami kung paano totoong magmahal. Tumahimik ang lahat. Church, ang sarap minsang tingnan na ang bawat isa ho sa atin ay totoong matapat na sumusunod. Hindi lang ho sa Diyos, pati sa mga magulang. Congratulations to all parents. Maaaring hindi well appreciated ang inyo pong sacrifices. But alam ng Diyos. He humbly obeyed his parents by leaving the temple and his father's business to return home with them. He humbled himself when being baptized by John, fulfilling all righteousness. In Matthew 3:13-17, nung magpapabautismo na si Jesus, sabi ni John, naku, hindi ho karapat dapat paraphrasing, hindi ho karapat dapat magbautismo sa inyo. Pero sabi ni Jesus, no, kailangan mo kong bautismuhan. Bakit kailangan ni Jesus magpabautismo? At ba't kay John? Kasi alam ni Jesus kung nakanginaw ang authority during the time. Ang authority ay na kay John the Baptist. Though siya ang Son of the Living God, the Savior, the Messiah. But alam niya, si John na ipinauna ng Diyos, ng God the Father, to prepare the way of the Messiah, the Christ. So alam ni Jesus na kanginaw ang authority. So, nagpasakop siya. He humbled himself sa panahon ni John the Baptist. And Jesus served his disciples in humility by washing their feet as an example of servanthood to them. John chapter 13, 1-17. Siya mismo naghugas ng paa ng kanyang mga alagad para ipakita ang totoong pagpapakumbaba. He humbled himself. He humbled himself. Humble obedience ay napakasarap hong ipakita. Pagsunod, napakaganda hong ipakita. Ang isa ho nakakamagnet sa tao, alam nyo kung alin? Humility. Nakakamagnet ho yan. Nakakahawa din po yan. Pag nakita ng Diyos yan sa atin, I know and I believe, hindi ho po pwedeng hindi tayo i-bless ng Lord. Ano ang nangyari kay Jesus? After na ibaba niya ang kanyang sarili, taking the form of a bond servant, being obedient, even up to the point of death, ano ang ginawa ng Diyos? So God exalted Him to the high place. Given the name that is above every name, in heaven, on earth, under the heaven and under the earth, that sabi, every knee shall bow on that name, the name Jesus. Lahat luluhod. Lahat magsasabing siya lang ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Amang sumasalangit. Why? Ba't siya pinarangalan ng God the Father? Dahil ho doon sa sobrang pagsunod na ipinakita niya, pero pagsunod na walang yabang. Pakisabi ho natin, pagsunod na walang yabang. Hindi yung sumunod ka, nung magtagumpay yung ginawa mo, yumabang ka naman. Pakisabi mo sa katabi mo, pag nagtagumpay ka, huwag kang mayabang. Sabihin nyo sa kanang kaliwat na sa likuran, tanggalin mo yabang. Pangit yun. Ang itira lang natin sa sarili natin ay yung pride na magbibigay ng proteksyon sa glory of the living God. Yun yung sinabi ni Mordecai palakpakan natin sandali ang Lord. Hindi ko pwede na mahalikan ko kahit pangyapak ni Haman Pwede ko naman sundan kahit ano. Pwede naman gawin ko para liligtasan lahat ng Hudyo. Pero pag ibinigay ko sa kanya at this point of time yung glory na para sa aking Diyos na buhay, mapupunta sa kanya. At yon ang hindi ko kayang gawin. Ang iyukod ang aking sarili na ang Diyos ko naman ang nakataya. Iba ho yun. And that is the Mordecai's anointing. Amen? Tayo
Naintindihan natin lahat yun. Dapat ano tayo doon? Malago tayo doon bilang mga Kristiyano. Pangapat, the essence of obedience. Everybody read, sacrificial obedience. Minsan pa po, sacrificial obedience. Basahin po natin ng mabilis. Kabisado po natin. 1 Samuel o 1 Samuel. Yan ho talaga ang tamang pronunciation. Kaya lang, sanay na tayo sa 1 Samuel Chapter 15, verse 21 to 22 ng NIV translation. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Ito po ang sabi po ni Samuel. Ano ang ibig sabihin? Pastor, ang topic mo is sacrificial obedience And yet, ang sabi ni Prophet Samuel, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice. Gusto kong ibaliktad ang logic. Tama hong to obey is better than sacrifice. Pero kung natutunan lang ni Saul na isakripisyo ang kanyang vested interest, sana nasunod niya ang Diyos. Ano ang vested interest niya? To protect yung kanyang tauhan. Kasi ihandog din naman niya yan Ihandog din nila. Gusto niya i-please ang kanyang mga tauhan Sometimes, man-pleaser tayo. Hindi natin masakripisyo yung ating reputation. Hindi natin maisakripisyo yung applause of man. Hindi natin maisakripisyo yung pagkakaibigan. Kaya nga maraming hindi makaalis sa inuman Kasi pastor, kaibigan ko naalok ako Baka sabihin, hindi ako nakikisama. Hindi ba mga tunay na born again i-reach out ang mga non-believers? Yes! Pero hindi sa paraang karnal. Sa paraang sinasabi ng salita ng Diyos. Andyan pa ba tayo? Alam niyo bang may mga tao din nakatingin? Tinetest tayo minsan, kaya ayaw nila sumama sa atin. Tinitin hanggang saan mo kayang ilaban ng faith mo? Konti ka lang naalok. May mga babaeng umiinom. Meron nga ako nalaman, talamak sa pag-inom, babae. Tapos sabi niya, Pastor, hindi ako magkaanak. Paano ka magkakaanak? Wala kang tigil kaya inom. Lumalaklak ka ng alak. Paano ka magkakaanak? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang iinom. Unless na may payo ang doktor na you need alcohol. Ang tanong, ilang %? Walang problema dun Table wine? It's okay. Kung nasa event ka. Pero kung table wine, laging nasa loob ng tahanan mo kahit ikaw mag-isip bumabanat, sorry for the word, mukhang laki na ng problema mo, kapatid. Table wine naman to, Pastor. Table wine. Check natin. Andyan pa ba tayo? May conviction naman ng Holy Spirit sa atin Kung yun ay conviction ng Holy Spirit, do it. Magpakalunod ka ako. Walang problema. Yung iba, magpapapako ngayong Lenten season, kailangan ng alcohol ng katawan ko. Bago magpapako, inom ng marami. Kailangan. Para hindi masyadong masakit. Naalala niyo yung mga army, yung mga nasa bundok? Hindi sila pwedeng magpakalasing. Pero yung iba, kailangang uminom. So that tamaan man ng bala, hindi ganun Kayo ho ba gusto nyong bariling ko para maramdaman yung kailangan nyo ng alcohol? Yung ba yung ibig sabihin? Yung mga kalalakihan sa likuran, mga good boys lahat yan. Narinig ko umimen isa. Mga kabataan, pagka kayo na lang magkakasama, see to it na okay pa rin ang iniinom nyo. Nako naman, pakitanong mo nga katabi mo, ano ba iniinom mo? Minsan man-pleaser tayo. Man-pleaser tayo. The man God uses, I remember that teaching na ibinigay ng Lord sa akin before. The man God uses, hindi yung man-pleaser. Ang ginagamit ng Diyos yung mga God-pleaser. Hindi sila yung mga ang binibigyan parangal, ang tao. Diyos ho ang ating binibigyan ng parangal. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. God's pleaser ang bawat isa ho sa atin. Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice. But sacrificial obedience. Kasi dapat kaya mong isacrifice
ang lahat ng ukol sa iyo at para sa iyo. At ang mabigat, may sakripisyo kang gagawin na ang makikinabang ay ang ibang tao. Andyan pa ho ba tayo? Sabi ng Micah chapter 6 verse 8, ESV, He has told you, O man, what is good and what does the Lord require of you? But to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. To do justice, to love kindness, sabihin po natin lahat, to love kindness, and to walk humbly with your God. Eh mahirap po magbigay ng sacrificial obedience kapag ang tatlo pong ito'y wala. To do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. Eh ba't ko sinasabing may mga sakripisyo na iba nakikinabang? Tingnan niyo po Romans 5:19. Romans 5:19. For as by one man's disobedience the many were made sinners. So by the one man's obedience referring to Christ, the first a sentence referring to Adam, the first Adam. The second Adam referring to Jesus. So by the one man's obedience the many will be made righteous. Sa pamamagitan ng isang taong sumuway, lahat ay naging makasalanan. At sa pamamagitan naman ng isang taong sumunod, referring sa ating Panginoon Jesus, lahat ay pwedeng maging matuwid sa harapan ng Diyos. Nang si Jesus ba ialay niya ang kanyang buhay para ba sa kanya yon? Tell me. Kuhanin natin ang underlying principles. Nang ibigay ba niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para ba sa kanya yon? Nang sabay magsakripisyo para ba sa kanya yon? Nang sabay maglingkod para ba sa kanya yon? Hindi ho eh. That is a big no, amen. Lahat ng iyon ay kapakanan ng buong sangkatauhang makasalanan. Hindi nga karapat-dapat eh. Hindi nga dapat nga bigyan ng pansin eh. Hindi nga dapat bigyan ng pagmamahal dahil wala ngang utang na loob. Maraming pagkakataon, sumusunod ka, nagsasakripisyo ka sa pagsunod mo, mas gusto mong piliin ng Diyos na magmahal ng kapwa kahit hindi ka ibig-ibig, kahit hindi karapat-dapat. Sakripisyo po yun eh. Madali ho bang mahalin ng taong hindi talaga karapat-dapat? Hindi ho eh. Sakripisyo po yun. Pero gusto mong sumunod sa Diyos. Kaya minsan kapag sinasabing love your neighbor as you love yourself, pag hindi nyo na po kayang gawin yan, pumunta na ho kayo sa pinakadulo, love your enemies. Sabi mo sa katabi mo, ibigin mo ang kaaway mo. So mahal mo na ako ngayon. Kung hindi mo na kayang ibigin ang kapwa mo, ibigin mo na lang kaaway mo, kuman ng Diyos yun. Madali ho ba yun? Yung alam mo, ikaw tama, ikaw pa magmamahal, ikaw pa magpapakumbaba, ikaw pa susunod. Eh, hindi ho madali yun. Pero dahil mahal natin ang Diyos, kaya natin ginagawa. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Panginoon. Mahina ho ang palakpak nyo para sa Diyos. Last but not the least, the essence of obedience. Obedience with faith. Everybody say, obedience with faith. Eh lahat naman ho ng pagsunod, napakahalaga ang pananampalataya. Pero lagyan lang ho natin ng konting lalim. James chapter 2, verse 14. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds, can such faith save them? Kinontras ni Santiago. Sabi ng ilang mga pilosopo, o kita mo, may contradiction ng Biblia. Kasi kay Paul, faith ay ang salvation is through faith by the grace of God. Eh bakit pagdating kay James, iba na? Faith with action na. Eh hindi ho yun ang context. Listen carefully. Si Santiago po, ang isa sa apostol na napaka-practical magturo. May mga pastor na iyan ang gift, like Ed Lapis, practical teaching approach. Si James po, ay ganun po ang kanyang tinatawag na gift, practical approach. Hindi ho niya sinabing hindi ka naman save eh. Hindi niya sinabing pag ikaw walang deeds, ikaw hindi naligtas. Ang tinatanong ni Santiago is the fruit. Everybody say the fruit. Because you will know them by their fruits. So, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith, hinahanap niya yung resulte. Kung ang isang tao inaamin yung may pananampalataya but has no deeds, can such faith save them? Yung mga may sakit, na may misconception minsan, ayoko magpatingin. Kasi pag ako nagpatingin, parang wala akong pananampalataya. Mali!
Kaya ka nagpapatingin at nagpapacheck ka, naniniwala kang gagaling ka. Andyan pa ba tayo? Mali itinanim ng demonyo eh. Can such faith save them? Tingnan natin, sundan niyo po ako. Verse 17. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ang pananampalatayang walang gawa, patay yun, kapatid, ang sabi ni Santiago. Sundan natin ang verse 20 and 22. You, foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Sabi ni Santiago. Gusto mo ba ng patunay na ang pananampalatayang walang gawa ay useless lang? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together. Everybody say, faith and action working together. Sa church, sa life group, gusto mong lumago, faith and action working together. Hindi po pwedeng gusto mong lumago, wala namang evangelism. Hindi po pwedeng gusto mong lumago, ayaw mo naman mag-house to house. Ayaw mo magtiyaga sa mga tao. Hindi po pwedeng gusto mong lumago, wala kang plano, wala kang vision. Faith and actions were working together, ang sabi po ni James. And his faith, referring to Abraham, was made complete by what he did. Naging kumpleto ang pananampalataya ni Abraham dahil sa kanyang pagsunod. Andyan pa ho ba tayo? Hindi naman naging kumpleto kundi sa sumunod eh. Kung hindi niya inyalay ang kanyang anak na si Isaac at sumunod sa Diyos, bagamat quiet, tahimik, paano masasabi na ang kanyang pananampalataya was credited to him? Kaya siya naging righteous before the eyes of God. Kaya naging kumpleto ang pananampalataya ni Abraham dahil he followed God. Sumunod ho siya. He obeyed. Sabi ng Hebrews 11, he obeyed even though he did not know where he was going. Napakahirap po nun. Sumunod nga siya kahit di niya alam kung saan siya pupunta. Sumunod do siya. And that is faith. Ang sabi ni Santiago, you foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Ang pananampalatayang walang gawa, wala. Useless lang yun. Gusto mo na ebidensya? In example niya si Abraham. Our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar. Sabi ng verse 26, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. It is dead. Tayo sumusunod. Why? Dahil may pananampalataya ho tayo. Amen? Tayo umaaktot, gumagalaw, kumikilos. Hindi ho tayo nakatahimik lang sa isang lugar at waiting for something. No, amen? Hindi tayo sa iwan tamad. Kaya tayo tumatrabaho, naniniwala tayo may gagawin ng Diyos. Kaya ka masipag sa gawain, naniniwala ka may gagawin ng Diyos sa ministry mo. Kung hindi ka naniniwala, hindi ka gagalaw, hindi ka kikilos talaga. So ang obedience, ang faith and deeds and actions, ang faith and actions, working together ho yan. Gumagawa ho tayo dahil naniniwala tayong buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kayang gumawa ng himala. Kaya tayo sumusunod. Amen? Palakpakan ho natin ng Panginoon. Ang bawat kilos ho natin galaw at pagsunod sa Diyos ay simbolo ng kakumpletuhan ng ating pananalig at pananampalataya. Hindi ka naniniwala na wala kang ginagawa. Kaya ka gumagawa dahil naniniwala ka na may Diyos na tumutugon sa lahat ng ating mga panalangin at pangangailangan. Palakpakan ho natin minsan pa po ang ating Panginoon. Obedience is the visible expression of invisible faith. Obedience is the visible expression of invisible faith. Sa bawat pagsunod ho natin, pagpapatunay lang ho yun na totoo ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa buhay po natin bilang Kristiyano, hindi naman ho madali ang sumunod. Hindi rin ho madali ang magwakas. Hindi ho madali ang makarating sa finish line. Lahat naman ho tayo din dito ay napapagod. Lahat din ho tayo dito may pagkakataong sumusuko. May mga ups and down. May shortcomings in life. May weaknesses. All of us. Wala hong exempted. But at the end of the day, alam ho natin na ang pagpapatuloy ay kakumpletuhan ng ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Walang Kristiyanong
sumusuko. Dahil totoo ang pananampalataya ho natin. Amen? Pwede bang palakpakan ho natin sandali ang Panginoon? Mas malakas po dyan. Obedience is the visible expression of invisible faith. Kaya ho sa panahong tayo po ay suko na, ano sabi ng Matthew 11:28? Come unto me, all who labor and heavily laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayo lahat na nahihirapan, napapagal, napapagod, nabibigatan, maraming suliranin. I will give you rest. Tayo kasi madalas pag hindi pa sagad ang pagod natin, nasa set aside ang Lord. Mas pinipili natin masagad lahat ng pagod natin, tsaka tayo iiyak lang sa Lord. No, amen? Ang totoong pananampalataya in everyday life, included ang Lord sa buhay po natin. Amen? Kasama po lagi siya. Amen? You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you was a precious jewels. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Yes, O Lord. Seeking you was a precious jewels. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in Tumayo po tayong lahat sa oras po nito. I remember Abraham. Hindi ko makalimutan ang teaching message na yon. That, nung tinanong ni Isaac si Abraham, ang sabi ni Isaac, mayroon na tayong wood and fire, but where is the lamb? Ang sagot ni Abraham, God will provide. Sabi ng ilang pag-aaral, every step of Abraham, every step of obedience is the step of the ram on the other side of the mountain. Kung hindi sumunod si Abraham, hindi naman niya mapapatunayang ang Diyos talaga ang nagpo-provide. Kung hindi sumunod si Abraham, wala din namang ram na maglalakad on the other side of the mountain. Yung mga alagad, nung paunahin ni Jesus doon sa lawa, biglang nagkaroon ng matinding unos pagdating sa dagat. Alam nilang si Jesus ay nasa dalampasigan in Mark chapter 4. Pwede naman silang bumalik kung gugustuhin nila. Pero nagpatuloy pa rin sila. Pero alam nila, nasa ano si Jesus dalampasigan. At alam mo natin, at lagi nyo naririnig, during fourth watch of the night, nang dumating si Jesus, na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Imagine that. Yung haba ng laban ng mga alagad sa pakikibaka sa alon. Pero matalino talaga sila Peter dahil hindi sila bumalik. Dahil sabi ng ilang pag-aaral, kapag bumalik at iniliko mo ang bangka mo, lalo kang tataob. Pinili ho nilang lumaban sa buhay. Fourth watch, lagi ho natin naririnig, the first watch of the night in Israel ay 6 to 9 p.m. The second watch is 9 to 12. The third watch is 12 to 3. So meaning to say, dumating si Jesus during 3 to 6 a.m. Fourth watch of the night. Ang haba, ilang oras yun. Nakakapagod ho yun. Napapagod rin ho ba kayo? Maraming kapaguran. Pero tama ho yung song, Lord, to give up, I'd be a fool. Pag ako'y susuko, hangal ako. Kasi ang inyalay ng Diyos sa Lenten season, buhay niya. Dugo niya. Ang umagos sa krus ng Kalbaryo, ang dugong banal.
Hindi niya inisip yung hirap, yung pain, yung suffering. Nasa katawang tao siya. Alam natin yung pain and suffering, yung kahihiyan. Hindi niya inisip lahat yun. Ang inisip niya ay ang bawat isa ho sa atin. Kaya ganun kalalim ang mensahe ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. That for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life. Verse 17 and 18, for God did not send His Son to condemn us or to condemn the world, but to save the world through Him. Hindi sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para hatulan ang mundong ito o para ikaw ay hatulan, kundi para iligtas. Kaya tama ho, Mark 8:36-37. What shall a prophet for a man if he gains the whole world and yet forfeits his own soul to hell, in paraphrase? Ano mapapala ng isang tao, makamtan man yan lahat ng yaman ng mundong ito, kung mapapahamak naman ang kanyang kaisa-isang kaluluwa doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno? Ganong kahalaga ang bawat isa ho sa atin. Tatanungin ko ho kayo ngayon, may room ba sa atin para sumuko? Wala. Ang pinakamasarap, nagsimula ho tayo, nakasama natin ang Diyos. Huwag ho kayong mag-alala. Iiwanan kayo ng lahat, pero hanggang tulo, kasama niyo po ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. He who began a good work in you will be faithful to complete it until the day of our Lord Jesus Christ. Philippians 1 verse 6. 1 Thessalonians 5 verse 24, He that calleth you is faithful. 1 Timothy chapter 1 verse 6 verse 12. Though we are faithless, He counted us faithful, putting us into His ministry. If we are faithless, He remains faithful. Kung tayo hindi matapat, ang Diyos nananatiling matapat. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah! Hallelujah! Glory! 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 Glory to the living God! Shakarataya barabaghandara kaya barabaghande. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Hallelujah. You are my strength when I am weak. You are that treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewels, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength. You are my strength when I am weak. You are that treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewels, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. You are my strength. Yes, declare it. You are my strength when I am weak. You are that treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious Seeking you jewels. as a precious jewels, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. You are my strength. You are my strength when I am weak. You are that treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewels, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all.
Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Just play it skillfully and softly. Come on, continue to play that song. Shakarakaya barabakandara. Be sensitive. Shakarakaya barabakan. Be sensitive, musicians. Shakarakaya barabakan. Come on, just louder. Church, be prepared. God is moving right now. He is moving right now. He is moving right now. Oh, sharararabarabakandara barabakandara. Shakaya yabarabakandara. Yes, oh Lord, we ask once again, empower us, Lord. Empower your people, oh God. Empower your church, oh God, to obey you, Lord. Oh, to obey you, oh God. To follow your instructions, Lord. To follow your footsteps, oh God. Oh, sharararabarabakandara barabakande. For God did not give us a spirit of timidity. God did not give us a spirit of fear, but He gives us a spirit of power, love, and sound mind. Oh, sharararabarabakandara barabakandara barabakandara. Oh, shakaya barabakandara barabakandara barabakande. Oh, shakaya barabakandara. Shakaya barabakandara barab. Be ready, be ready, be ready. You are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my only hope. Seeking you was a precious jewels. Lord, to give up I'd be a fool. You are my own. Declare it. You are my strength when I am weak. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my only hope. Oh, seeking you as a precious jewel. As a precious jewel. Lord, to give up I'd be a fool. You are my own. Jesus, love of God. Oh, shakarakaya. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Yes, Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy. Oh, shaka, declare it. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Bago ako manalangin at dumako sa isang spiritual warfare this morning, bawat isa sa atin na naririto, kung meron sa ating kalagitnaan, hindi pa tunay na tumatanggap at tinatanggap si Jesus bilang Panginoon niya at sariling tagapagligtas, walang kapayapaan ng isip at walang kapayapaan ng puso, walang kagalakan.
Kung meron ho na nakasubaybay sa ating YouTube channel na hindi pa totohanang tinatanggap ang Diyos, nadaanan ho kayo ng mensaheng ito po ang oras. Alalahanin natin ang paghihirap ng ating Panginoon Kristo. 2,000 taon na mahigit na nakararaan. He died on the cross because of you and because of me. Sa oras ho na ito, kung totohanan natin gusto iyalay ang ating buhay, ang sabi ng unang Juan 1:9, kapag ipinahayag na ating mga labi ang ating mga kasalanan, ng Diyos ay tapat at banal na magpapatawad at lilinis lahat ng ating mga kalikuan. Inihintay lang ng Diyos na tayo po lahat ay lumapit sa Kanya, magpakumbaba, magsisi ng ating mga kasalanan. Ang sabi ho ng Juan 1:12, kapag titanggap natin ang Panginoon Jesus bilang Panginoon natin, sariling tagapagligtas ng ating buhay, as Lord and personal Savior ng ating buhay, bibigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapag ipinahayag ng ating labi ang ating pananampalataya sa Kanya, hindi tayo mapapahamak ang sabi na Roma 10:9. Kapag ipinahayag ng ating labing si Jesucristo lamang ang ating Panginoon at nanalig tayo ng totohanan mula sa ating puso na siya binuhay ng Diyos mula sa mga patay, tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ang Panginoong Susoy nakatayo sa labas ng pintuan ng ating puso, kumakatok at tumutuktok. Ang sino man dirinig ng kanyang tinig at bubuksan ng pintuan, siya'y papasok sa kanyang buhay, sa kanyang puso at makakasalo ang Panginoon sa hapunan. Ang sabi ng pahayag 3:20 at ang pangako ng Diyos sa Hebreo 13:5, letter B, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Deuteronomy 31:6, I will never leave you, I will never leave you nor forsake you. Ang sabi ng Joshua 1:5, no man shall be able to stand before you, shall be able to stand up against you. No man, because I will be with you as I was with Moses. No man will be able to stand up against you, because I will be with you. I will be with you. I will never leave you nor forsake you. This is the promise of God. The promises of God. And He is our faithful promiser. He is our faithful promiser. Pwede bang sumunod po tayo sa isang maikling panalangin? Sabihin po natin lahat, Amang Diyos na banal. Amang Diyos na Sa oras po nito, narito ang aking buhay. narito po ang aking buhay. Isinusuko ko sa iyo. Isinusuko Inilalapit ko ko sa iyo. Inilalapit ko sa iyo. Nagtitika po ako Tika po ako ng aking mga kasalanan. ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako Patawarin mo po sa ako oras na ito. sa oras Linisin linisin ng iyong dugo ng iyong na dugo natigis sa krus ng Kalbaryo. natigis sa krus. Narito ang aking buhay. Narito ang Pagharian aking mong buhay. tunay. Pagharian. Narito ang aking puso. Narito ang aking Dito'y tinatanggap kitang tunay Tinanggap kita bilang Panginoon ko bilang at Panginoon sarili ko kong at sarili tagapagligtas. kong tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan Isulat mo po sa ang aklat aking ng buhay pangalan sa langit. aklat ng buhay Upang sa- ako'y magkaroon ng katiyakan upang ako'y ng aking magkaroon ng kaligtasan. katiyakan ng Ano aking man ang mangyari kaligtasan. sa aking buhay. Salamat po, Panginoong Yesus. You are my strength when I am weak. You are that treasure that I see. You are my only all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my only. You are my strength when I am weak. You are my strength when I am weak. You are that treasure that I see. You are my only all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. Yes. Sa oras po nito, darako ho tayo sa isang spiritual warfare. This time, we will use the authority, the power of God that has given unto us, that was given to us. Psalm 144 verse 1. Psalm 144 verse 1. He teaches our hands for battle and our fingers for war. He teaches our hands for battle and our fingers for war. Ano man ang ginagawa ng kaaway, ano man ang ginagawa ng demonyo para pahintuin tayo sa paglilingkod, church, this is the time to use the authority, to use the power,
na ibinigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ang sabi ng Matthew 16 up to verse 18, even the gates of hell cannot prevail against the church of the living God. Because God gives us the authority, the power to trample on snakes and scorpions, and to overcome all the powers of the enemy. To overcome all the powers of the enemy. We are more than conquerors, Romans 8 verse 37. And if God is for us, no one can be against us. Romans 8:31. Church, this is the time to dismantle, to destroy all the works and plans of the devil directed unto us, directed unto your life, directed into your life, into your family, into your loved ones, into your immediate family, into your extended family. We cancel, we dismantle, we destroy all the works and plans of the devil, even the spirit of fear, even the spirit of doubt, in the name of Jesus, even the spirit of discouragement, even the spirit of depression, lahat ng gawat plano ng kaaway na pinapadala, even sickness and diseases, we uproot that kind of spirit, we destroy, we dismantle, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. We destroy all the works and plans of the devil. Oh, Shakaya Yabaraba Kandarakaya. Use your authority, use your power right now. Oh God, this is our hands for battle and our fingers for war. Oh, Shakaya Yabaraba Kandarakaya, Baraba Kandarakaya, Baraba Kandarakaya. Shakaya Yabaraba Kandarakaya, Baraba Kanda. Satan, you have the power and authority. You have the power and authority. Lahat na humahadlang sa paglilingkod, lahat na nagpapatigil sa pagsunod, lahat ng gawat plan ng kaaway, yes, we destroy you by the blood of Jesus, by the power of the Holy Spirit, by the power of the name of Jesus. Oh, Shakaya Yabaraba Kandarakaya Baraba Kande. Shakaya Yabaraba Kandarakaya Baraba Kandarakaya Baraba Kande. Shakaya Yabaraba Kandere Shandarakaya Baraba Kandarakaya Baraba Kandarakaya. Sarara Baraba Kande. Hallelujah, 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 hallelujah. The anointing that can break all the yokes and plans of the devil. The anointing of oil, the anointing, the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. Continue, Lord, to release upon your people, O God. Empower your people, O God. Energize your people, O Lord. Revive your people, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, let the Spirit, the boldness of the Lion of Judah, the Spirit of the Lion of Judah, the boldness of the Lion of Judah be released upon your people, O God, in the name of Jesus. Even the spirit of courage, even the spirit of boldness. Oh, Shakaya Yabaraba Kandarakaya Baraba Kandarakaya Baraba Kandarakaya. Oh, Shakaya Yabaraba Kandarakaya Baraba. All doubts, all fears, all deceptions, all the lies of the devil, we destroy you in Jesus' name. We destroy you by the anointing power of the Holy Spirit in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, pinadadaloy namin maging kagalingan magmula sa ulunan hanggang talampakan ng iyong mga anak. Lord, dumaloy ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. We are redeemed by the blood of the Lamb. We are purchased by the blood of the Lamb. We are the people of God. We are the children of God. Walang gawat plano ng kaaway na pwede magtagumpay po sa amin, O Diyos, sapagat lahat kami balot at hugas ng dugo ng aming Panginoon Jesus. We invoke the covering blood of our Lord Jesus Christ upon our loved ones, upon our family, our extended family, O God. We invoke the covering blood of our Lord Jesus Christ. We thank you, Lord. And we speak long and satisfied life, a full lifespan for your people, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, with good health, with maximum longevity, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, Shakaya Yabarabakandara Kaya Barabakandara Kaya Barabakandara.
We claim it, Lord. We believe it. We receive it that all the benefits of the cross of Calvary, Lord, ay patuloy mo nang inire-release sa buhay ng iyong mga anak, O God. Lahat ng benepisyo ng cross ng Kalbaryo ay patuloy mo pong padaluhin, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, maraming pong salamat. Inangkin po namin ang lahat ng panalangin hindi kinatagpo mo, tinugon mo na. Salamat po, Diyos. Sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, sa lahat may magsabi ng Amen and Amen and Amen and Amen.